Nako, mga sangkay, sobrang tindi ng balita na to, no? Pag-usapan po natin, mga sangkay, umiinit po ang sitwasyon ngayon ng banggaan ng mga Duterte at mga Marcos sa pangunguna po ni PBBM at ngayon sa pangunguna naman po ni Baste Duterte. Ngayon kasi, may inilabas po na impormasyon na matagal na daw pong plano na patalsikin si PBBM. Talagang mga sangkay, sabi nun, ayon po kay Madriaga, ayon po sa kanyang sulat, matagal na daw pong nakaplano ang pagpapatumba at pagpapatalsik kay PBBM. Nagkataon lamang, mga sangkay, na nag-fail kaunti ang linya ng plano. Well, pag-usapan po natin ito, mga sangkay, tingnan natin kung gaano po katotoo ito. Baka naman chismis lang. No? Tingnan po natin. Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ngayon kasi, eto yung balita, mga sangkay. Kumakalat ang sulat ni Ramil Madriaga kung saan nakasadang umunoy plano ng mga Duterte na patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Okay. Ito yung kumakalat, mga sangkay, na sulat, no? Na ang plano daw po ay patalsikin si PBBM. Planado daw po talaga yung pagpapatalsik kay PBBM. Ayon po yan sa sulat ni Madriaga, mga sangkay. But well, kailangan pa po yan tingnan. Hindi naman po pwedeng paniwalaan yan kaagad, mga sangkay. Kailangan tingnan kung gaano katotoo yan. At kung totoo yan, madadali sila dito, mga sangkay, dahil napakalaking nito. Napakalaking pasabog. Ayon nga po dito, matagal na pong plinano. Yan po yan sa tatalakayin sa impeachment hearing ni VP Sara Duterte bukas. Nasa frontline ng balitang yan, Marian Enriquez. Tuloy na ang impeachment hearing Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice ngayong Martes. So, today, mga sangkay, magkakabakbakan na po. Magkakaalaman na, mga sangkay, kung ano ba talaga yung mga tinatagong ebidensya. Kasi sabi po nila, may mga ebidensya daw po laban po kay VP Sara. But the question is, totoo ba talaga? Dahil kung wala naman pong ebidensya at puro lamang po ito kwento-kwento, mahirap po yan tumayo, mga sangkay. Kahit pa po sabihin natin na lahat ng mga kongresista ayon kay VP Sara, kung wala naman pong ebidensya talaga, mahihirapan po sila dyan. Pero, eto lang, kapag may ebidensya, yari din po talaga dito ang ating Vice Presidente. So, ito yung balita, mga sangkay. Ang isang dokumento na pirmado umano. Lumabas ang isang dokumento na pirmado umano ng isang nagpakilalang dating aide ni Vice President Sara Duterte. Ito ang plano umano noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte patalsikin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos sa taong 2025. Okay, may date pa talaga, mga sangkay. 2025 daw po, papatalsikin si Marcos. Mapaupo sa pwesto ang anak niyang vice at kung hindi magtagumpay, Kung hindi magtatagumpay, aabot pa umano ito sa assassination ni Marcos. oy, seryoso ba? Ganun po kalala daw, mga sangkay. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Nakuha ng GMA News ang liham na ito mula sa isang reliable source kampo ni Ramil Madriaga. Ito yun, mga sangkay. I'm sure nakita nyo na rin to. Yan po yung sulat. I'm sure marami na pong nakita nito. Kalat na kalat po ito sa social media. Ito po yung sulat ni Ramil Madriaga, mga sangkay, na ito daw po yung kwento niya dito kung ano daw po yung plano na alam niya. Sulat kamay, pirmado at may petsang April 11, 2026. Si Madriaga ang nagpakilalang dating aide at bagman umano ni Vice President Sara Duterte at isa sa mga pinahaharap na testigo sa impeachment proceedings na sinasagawa ng House Committee on Justice. Sa dokumento, tinukoy ni Madriaga si FPRRD, ang initials ni former President Rodrigo Roa Duterte. Noong November 2021, binanggit daw sa kanya ng dating Pangulo 2021, na hahayaan daw tumakbo si Bongbong Marcos bilang Pangulo kasama si Sara Duterte. Pero kukunin nila ang pagkapangulo sa sapit ng taong 2025.
kukunin ang pagkapangulo sa 2025. Ganun daw po ang gagawin, mga sangkay. Well, I don't know kung gaano katotoo ito. May ebidensya ba dito? Meron bang nagpapatunay dito? Baka naman kasi paninira lang. Kaya kailangan po natin makita si Madriaga sa hearing na may mga dalang ebidensya Kasi mahirap mga sangkay ng maniwala ng kwento-kwento lang, lalong-lalo na alam po natin na nilalaglag po niya sila Duterte. Ito raw ay para mapalawig ang kontrol ni Duterte sa gobyerno at gagamitin lamang si Marcos ilang political tool. Pero, ito itong sinabi ni Madriaga, kumukonekta siya sa kung ano din po yung nagaganap ngayon. Di ba yung mga mali-maleta, kinukonekta kay PBBM? Kita nyo yun mga sangkay, tapos may mga former soldiers daw, di umano, itong naglalabas sa mga impormasyon. Kumbaga, kung ano yung kwento ni Madriaga, tumutugma siya sa kung ano yung current events ng Pilipinas. Kung ano yung current or present situation ng ating bansa. Tama ba, mga sangkay? Kita nyo ngayon, di ba? Kung ano-ano yung propaganda laban kay BBM. Deads na, may cancer, stage 4. Lahat ng paggugulo ginagawa. So, may posibilidad na pwedeng totoo ito, mga sangkay. Tapos daw manumpa sa tungkulin ni VP Sara noong taong 2022, sinabi ng dating Pangulo sa isa namang pulong kasama si Madriaga at ilang retiradong general, ang plano niyang alisin sa pwesto si Pangulong Marcos sa anumang paraan. Upo bilang Pangulo ang anak niyang si Sara Duterte. At maaari pa rin itong tumakbo sa 2028 presidential elections. Pampahaba ng term yun, mga sangkay. Dagpa raw ng nakatatandang Duterte. Alam daw ni Pangulong Marcos na bababa siya sa pwesto sa 2025 at ibibigay ito kay VP Sara. Kwento ni Madriaga, bago mapatalsik si Marcos, kakaroon ng mass resignations ng government officials, mga rally, pagpaslang ng mga opisyal ng gobyerno, civil disobedience, at pagsalakay sa Malacanang Palace ng mga kinuha nilang mga grupo at individual. Ito raw ang assignment ni Madriaga, ang mag-recruit ng mga makikibahagi bilang ang mga kriminal at mga sindikato. Grabe At kapag naman yun. nagkakagulo na, ito raw ang magiging daan para magsagawa ang militar ng kudeta. Kung hindi raw kusang bababa sa pwesto si Marcos o mag-excel sa Amerika, papatayin daw ito. Naku po. Aray ko. Hinihinga namin ang reaksyon dito si Vice President Duterte. So, ganyan po kalaki, mga sangkay, yung paratang. Hindi po yan basta-basta, no? But again, kailangan ng ebidensya dito. At hindi ko alam, mga sangkay, kung paano po ito tatayo sa impeachment, kung talagang papatusin po ito nila, mga sangkay. No? Pero ang bigat po ng accusation na yun. Ang bigat ng revelasyon, lalo na kung totoo. Ano po ang inyong opinion? Naniniwala ba kayo doon, mga sangkay? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.